9 signs na pangmayaman ang mindset mo. Una, mas pinipili mo ang long game habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang panalo. Hindi ka naghahanap ng overnight success, nagtatayo ka ng legacy. Habang ang iba ay nadadala ng uso at mga get rich quick na scheme, ikaw ay nakatutok sa tuloy-tuloy at pangmatagalang pag-unlad. Alam mong ang tunay na yaman ay kinakalkula sa mga taon, hindi sa mga linggo. Pangalawa, pinag-aaralan mo ang yaman, hindi ang swerte. Hindi ka umaasa sa swerte, umaasa ka sa pagkatuto. Nagbabasa ka ng libro, pinag-aaralan ng mga merkado, sinusuri ang mga pattern, at natututo sa mga taong nakapagpundar na ng yaman. Alam mong ang tagumpay ay may mga bakas at sinusundan mo ang mga ito. Pangatlo, tinuturing mo ang pera bilang kasangkapan, hindi identity. Hindi ka dinidefine ng pera, nagbibigay ito ng kapangyarihan. Ginagamit mo ito para lumikha ng kalayaan, oportunidad at epekto. Hindi ka gumagastos para magpasikat, gumagastos ka ng may dahilan. Pang-apat, hindi ka umaasa sa iisang pagkukunan ng kita. Mag-isip ka tulad ng isang investor, hindi lang empleyado. Gumagawa ka ng iba't ibang income streams, investments, side hustles, digital assets dahil alam mong ang tunay na seguridad ay nasa diversification, hindi sa pagiging dependent sa iisa. Panglima, nakatuon ka sa pagbuo ng mga sistema, hindi lang puro sipag. Ang pagsusumikap ang simula, ang sistema ang nagpapanalo. Gumagawa ka ng habits, ina-automate ang income at bumubuo ng mga proseso na nagpaparami ng oras mo. Hindi ka lang nagtitrade ng oras para sa pera, nagdidisenyo ka ng sistemang kumikita kahit hindi ka pisikal na nagtatrabaho. Pang-anim, nanatili kang humble kapag panalo at curious kapag talo. Ego ang pumapatay sa growth, curiosity ang nagbibigay buhay dito. Kapag nanalo ka, grounded ka pa rin. Kapag natalo ka, nagtatanong ka at natututo. Bawat pagkatalo ay tinatrato mong tuition fee para sa tagumpay. Pang-pito, mas gusto mong magmukhang broke pero mayaman kaysa magmukhang mayaman pero broke. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng brands o flexes. Tahimik kang nag-iipon ng assets habang ang iba ay naghahabol ng approval. Ang rich mindset ay tungkol sa freedom, hindi sa pag-flex. Pang-walo, nag-i-invest ka sa skills na habang buhay kang babayaran. Alam mong ang pinakamahalagang asset mo ay ikaw mismo. I-invest ka sa pagkatuto, communication, leadership at adaptability, mga kasanayang tumataas ang halaga at hindi kumukupas. Pang-siyam, naintindihan mong ang comfort ay pumapatay sa growth. Niyayakap mo ang discomfort dahil alam mong doon lumalago ang tao. Handa kang sumugal, gumawa ng matapang na hakbang at hamunin ang iyong limitasyon. Ang comfort zone ay ligtas pero hindi ito nagdudulot ng kadakilaan. Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Dahil ang Diyos laging nariyan.